Si Jiling Han, mas balisa kaysa sa iba. Sumugod at niyakap siya. Humihikbi at nagreklamo kung saan siya nagpunta at kung gaano siya nag-alala, napagtanto na natatarante siya at naghahanap ng walang tigil. Sinubukan ni Jong Chen na pagaanan ang kanyang nerbiyos at ipinaliwanag na lumabas lang siya upang mag-scout ng talento para sa kumpanya. Habang nagsasalita siya, itinulak niya si Mo Chen pasulong, ipinakilala siya sa mga disipulo ng Flying Immortal Sect bilang Elder Mo Chen, isang upper immortal na bumaba sa mortal realm na may nakakatakot na paglilinang na hindi masusukat. Mula sa puntong iyon, magsisilbi siya bilang kanilang training elder, gagabay sa paglilinang sa buong sekta. Ang sinumang may tanong ay maaaring pumunta sa kanya. Nang matapos si Jong Cheng, agad na sumigaw ang mga disipulo ng sabay-sabay, binabati si Elder Mo Chen. Mukhang tinanggap ito ni Mo Chen. Binigyan niya ang kanyang balbas ng isang masisiyahan na haplos at naglabas ng isang kontentong, H. Habang tinatamasa niya ang sandali at nagpapakasaya sa paggalang, muling lumaki ang mga mata ni Mo Chen at sumigaw siya sa pagkabigla na ito ay isang 7-aperture spirit body. Habang sinasabi iyon, tinuon niya ang tingin kay Jiling Han sa harap niya. Matapos ang pagbati, ang mga disipulo ng sekta ay yumuko upang magbulong tungkol sa bagong elder na ito. Hula nila na isang upper immortal ang bumaba upang gabayan sila at inihagis kung nakalimutan ba nila na ang kanilang sect master ay isa ring immortal. Hula nila na si Elder Mo Chen ay maaaring isa sa mga lumang kaibigan ng sect master. Si Jiling Han, nakatayo lang doon, biglang naalala ang sitwasyon ni Li Ning. Sinabi niya kay Jong Cheng, nagtanong na hindi nila maaaring hayaan si Lai Nang na makalusot dahil nagisinungaling siya at inangkin na. Babalik siya pagkatapos ng 3 araw, na nag-alala sa lahat. Mabilis na sinuportahan siya ng ibang mga disipulo. Sumasang-ayon na may punto si senior sister. Narinig ni Jong Cheng si Jiling Han na binanggit iyon, nanlamig siya habang tumama ang memorya. Kumurap siya ng husto, umakyat ang panik, at nagmura sa sarili niya sa paglimot nito. Sinusubukang pigilan ang mga bagay na maging mas masama, itinuon niya ang kanyang ekspresyon sa seryosong mode at ipinaalala sa kanilang lahat ang kanyang itinuro sa kanila. Sinabing sila ay isang malaking pamilya dito, dapat magsuportahan sa isa't isa, at sinermonan sila para sa pagtatago at pagsasabi ng mga sikreto. Tinanggap ni Jiling Han ang tama, pakiramdam na mali, binuksan ang kanyang bibig upang makipagtalo. Ngunit bago siya matapos, pinutol siya ni Jong Cheng at idineklara na ito ay kanyang pag-aayos, at ang paksang ito ay off-limits na ngayon. Iyon ang utos ng sect master, kaya walang naglakas loob na hamanin siya. Kahit na ang lahat ay nakaramdam ng pagkasikip, yumuko sila at sumunod. Si Jiling Han ay nagbigay din ng isang nag-aatubiling tunog ng pagsang-ayon. Nakita niyang binitawan nila ito, tahimik na huminga si Jong Cheng. Pinunasan niya ang pawis na hindi niya napansin at itinala sa pag-iisip ang malapit na tawag. Iniisip na kung ang mga tao ay patuloy na magsalita tungkol dito, ang katotohanan ay lalabas sa huli. Habang tinitimbang iyon, naisip niya na si Linding at ang iba pa ay kailangang palabasan upang mag-ayos ng kaunti. Ang paggabay ng matandang lalaki na ito sa paglilinang ay mas makakabuti. Sa gayon, iwinagayway niya ang kanyang kamay upang hayaan ang 3 sa kanila na lumabas sa full body image at bumalik sa realidad. Sa sandaling bumalik sila, ang mga mata ni Linding ay napuno ng luha. Tumakbo siya patungo sa mga bisig ni Jong Chen at umiyak tungkol sa pag-iisip na inabandona niya sila. Si Jiling Han, nakatayo sa likod, sumimangot sa pagpapakita at nagreklamo sa ilalim ng kanyang hininga. Hinukot siya kung gaano sila ka-emosyonal pagkatapos na halos hindi magkakilala. Pinayagan siya ni Jong Chen na kumapit sandali, pagkatapos ay mabilis na ipinakilala si Mo Chen sa grupo. Siniko-sininin upang magpakita ng paggalang kay Elder Mo Chen at tinawag sina Luo Yuan at Shantai na lumapit din. Nang lumapag ang mga pagpapakilala, pinigil ni Mo Chen ang kanyang mood at naghintay para sa kanilang pagbati ng may kasanayang poise. Ngunit sa sandaling binuksan niya ang isang mata, ang kalmado na iyon ay nawasak. Tinitigan niya si Lin Ning sa hindi paniniwala at sumigaw na ito ang nakatagong Emperor Bloodline. Nakatagong Emperor Bloodline, si Lai Nang, sa ilalim ng biglaang pagsusuri,
ay nanlamig sa pagkalito. Si Mo Chen ay lumubog sa hindi paniniwala, binabaligtad dito sa kanyang ulo na ang isang nagpupumilit na sekta ay may tatlong Son of Heaven's Way, at nagtataka kung ano ang nangyayari sa balanse ng mundo. Nakita ang kanyang reaksyon, lumapit si Zhong Chen at casual na nagtanong kung kinikilala niya ang Hidden Emperor bloodline. Narinig ang tanong na lumutang mula sa tabi niya, mabilis na sumagot si Mo Chen, nagpapaliwanag na siyempre, ang Hidden Emperor bloodline ay mahusay sa Dark System cultivation, hindi ka panipaniwalang bihirang kahit sa Immortal Realm. Habang nagsasalita siya, dumulas ang kanyang tingin pabalik kay Linang, at idinagdag niya na nakakaawa na ang babae na ito ay hindi nagtatrabaho sa Dark System techniques, kaya ang kapangyarihan ay hindi pa lumalabas. Nagpakawala ng buntong hininga si Zhong Chen, nakikinig sa malapit, at sumang-ayon, inamin na walang sinuman sa Flying Immortal Sect ang bihasa sa ganoong larangan, na talagang isang sayang. Habang sinasabi ito ni Zhong Chen, nagningning ang mga mata ni Mo Chen. Sa loob niya, umaasa siyang maririnig iyon. Pagkatapos ay, may kumpiyansa siyang inihayag na marahil ay nakalimutan ni Sect Leader Zhong Chen ang kanyang palayaw, Dark Excrement Immortal. Ipinaalala niya na ang Dark System Techniques ang kanyang specialty, at nag-alok na kunin ang babae bilang kanyang disipulo, nangangako na gagawin siyang pinakamalakas na Dark Cultivator sa Mortal Realm. Matapos itong i-pitch, tahimik na inulit ni Mo Chen ang kanyang pag-asa sa kanyang puso. Ngunit hindi iyon ganoon ka-simple. Itinuro ni Zhong Chen si Hiling Han at nilinaw na bagamat siya mismo ay walang pakialam, si Linding ay orihinal na disipulo ni Elder Ji, kaya kinakailangan ang pag-aproba nito. Ngayon, naisama na, mabilis na sumagot si Hiling Han na hanggat hindi inaangkin ni Linding ang Sect Master bilang kanyang master, wala siyang pagtutol. Nagbigay si Hiling Han ng kanyang sagot, ngunit hindi si Linding. Sumimangot siya at sumigaw na tumanggi siya. Tumingin siya ng may inis sa kanyang Sect Master at inihagis na malinaw siyang nangako na kung malalampasan niya si Elder Gi, papayagan siyang kunin siya bilang kanyang master. Si Zhong Chen, narinig iyon, ay ngumiti at sinubukang makipag-usap sa kanya, ipinaliwanag na ang issue ay hindi rin niya alam ang Dark System Techniques, at sasayangin ito ang kanyang potensyal. Pagkatapos ay nagbago ang kanyang tono at sumabog siya, sumisigaw na magtanong kung kailan siya nangako niyon, idineklara na halatang ang dalawang iyon ang nagtulak ng ideya. Habang ang lahat ay nahila sa tug of war sa pagitan ng pagkadisipulo, isang biglaang malakas na sigaw ang umalangaw mula sa likuran, tumawag, Mom! Si Dai Ang iyon. Narinig ang boses na iyon, lumingon si Zhong Chen at nagtanong kung ano ang nangyayari. Tumalon si Dai Ang sa balikat ng kanyang ina sa isang galaw. Tinuro niya ang malayo ng may pagkasabik at sumigaw na iyon ang fragment. Ang fragment ay naroon mismo. Sinundan ni Zhong Chen ang kanyang daliri at bamulong nang may kuryosidad na iyon ang center fragment ng mundo at nagtaka kung ang bagay na iyon ay nagkaroon ng mga binti at gumala. Sa malayo, isang phoenix ang lumitaw sa kalangitan, lumilipad patungo sa kanila. Lumipad ito sa mar-angle na arko sa itaas, na sinundan ng isang palanquin at isang buong retino. Sa tanawin, hindi maiwasang bamulong ni Zhong Chen na ang buong setup ay mukhang nakakabighaning nakakagulat at nagtanong kung ano ang malaking ibon na iyon. Si Mo Chen na nakatayo sa tabi niya ay tila alam kung ano ang kanilang kinakaharap. Bahagya siyang naginat, naghahanda na magyabang. Hinaplos ni Mo Chen ang kanyang balbas ng may flare at casual na ipinaliwanag kay Sect Leader Zhong Chen na ang nilalang ay Liluan, isang 6th rank spirit beast. Kilala sa kanyang banayad na ugali, madalas itong pinipili para sa pag-aamo. Nakita ang matandang lalaki na ito na nagsisimulang magyabang muli, galit na sinabi ni Little Tiger sa kanya, inakusahan siya na isang top-tier sokap, kinukot siya ang kanyang Celestial Immortal Act at nagrereklamo na sinira niya ang pagdating nito. Si Luo Yuan at ang iba pang mga disipulo ay biglang may napansin at isang alon ng pagkabigla ang kumalat habang ang lahat ay huminga ng malalim na mukhang si Princess Nengi talaga ang nasa loob ng palanquin. Si Princess Nengi pala ang hinihintay nila. Si Xiao Jun at iba pang mga tagapagsilbi ay sumunod ng malapit.
Napansin din siya ni Jiang ngayon at lumaki ang kanyang mga mata habang nagtatanong kung si Princess Ningti nga ba talaga ng Conhuang Dynasty at pagkatapos ay nagtaka ng malakas kung bakit siya pumunta sa kanilang Flying Immortal sect ng personal. Isang elder sa tabi niya ang tumawa at mabilis na nagbiro na dapat ay dahil sila ang top romantic sect ng prefecture at dumating siya upang mag-alok ng kasal. Halatang hindi yun binili ni Zhongchen. Tinitigan niya ang mga bagong dating at nag-isip ng pribado na sa wakas ay dumating na ang Conhuang Dynasty upang tumawag. Tahimik niya silang hinamon na bigyan siya ng dahilan upang sunugin silang lahat. Ang Jade Palanquin ay lumapag sa harap ng buong Flying Immortal sect, ngunit bigla, nagpanik si Liluan. Nagpanik ito ng husto, pumapagaspas na parang baliw, inalog ang Palanquin hanggang sa umalog ito ng mapanganib. Natakot si Ningyi at sumigaw, nagtanong kung ano ang nakakatakot kay Liluan. Agad na sumigaw si Xiaojun ng mga utos upang protektahan ang prinsesa. Ang tunay na problema ay ang bloodline ni Little Tiger ay masyadong nakakatakot, at pinili nitong magyabang ngayon. Lumingon si Jiang at sinaway ito, binalaan na ang killing intent nito ay nagpapayanig sa kanilang mga bisita. Dumaing si Little Tiger at nagtanong kung ano ang dapat niyang gawin, nagreklamo na wala pa siyang ginagawa at ang ibon ay nawalan pa rin ng pag-iisip. Narinig iyon, hinawakan ni Zhongchen ang ulo nito at itinulak pababa. Inutusan itong magpigil ng kaunti at huwag paalisan ang lahat, itinuro na natakot na sila ng sapat. Wala nang pagpipilian, sumunod si Little Tiger. Pagkatapos ay nagbago ito pabalik sa isang cute na kuting sa utos. Noon lang kumalma si Liluan. Ligtas na lumabas si Princess Ningti sa palanquin. Bago pa siya makapagsalita, si Xiaojun sa tabi niya ay sumigaw at inutusan silang lumuhad sa harap ng prinsesa. Mayroong maraming gwardya na sumusunod sa likuran, lahat sila ay pumapasok sa formation ng may sapilitang enerhiya. Ngunit malinaw na hindi mag-aatubili si Zhongchen. Nagbalik pa siya ng matalas na sagot tungkol sa kung paano sila dapat ang lumuluhod sa kanyang lolo at kung mayroon silang reklamo, maaari silang magsalita ng direkta. Ang kommentong iyon ay nagpasiklab sa galit ni Xiaojun kaagad. Sumigaw siya ng 2 beses, galit, nagtatanong kung paano naglakas loob si Zhongchen. Sa gitna ng rant, inilabas niya ang kanyang espada nang walang pag-aatubili. Ang presyon na ibinigay niya ay nagpabagsak sa hangin, hinandado ang lahat sa isang estado ng takot. Mabilis na kumalat ang bulong ng panik na may ilang tahimik na nagdeklara na siya ay isang Xiaojun cultivator at sila ay tapos na. Sinubukan ng isang boses na pakalmayan ang iba, binanggit ang pagkakaroon ng isang immortal elder. Ngunit bago pa tumugon ang sinuman, nagbigay si Princess Ningti ng isang malutong na utos para kay Commander Haha na huminto. Sa kanyang autoridad na gumagana, hindi na gumalaw si Xiaojun. Gayunpaman, nagtaas siya ng mga pagtutol, nagrereklamo na ang kanyang highness sa Kuang Dynasty ay insulto lang at kailangang magbigay ng parusa. Si Ningti, bagong dating lamang, ay nagpaalala sa kanya na ang emperador ang naglagay sa kanya na namamahala sa paglalakbay na ito at nagtanong kung nakalimutan na ni Commander Haha. Bumaba ang kanyang ulo sa sandaling dumating ang paalala, bumaba ang boses ng may sapilitang pagpapakumbaba habang iginiit niya na hindi siya maglalakas loob. Ibinato niya ang kanyang espada pabalik sa kaluban nito. Nagagalit sa pag-iisip na siya ay nabighani ng mukha ng bata at isa lamang hanggal na babae na umibig. Nang maayos na niya ang mga bagay kay Xiaojun, lumapit si Ningyi kay Zhongchen, binanggit na siya ay si sect leader Zhongchen at naghagis ng isang casual na tanong tungkol sa kung plano ba niyang imbitahan siya sa loob. Hindi siya tinanggihan ni Zhongchen, sumagot ng may madaling ngiti. Sa loob, gayunpaman, kinakalkula niya kung bakit huminto ang labanan. Nakita ang mga asal ng babae na kainahinala at nagtataka kung anong klaseng laro ang nasa isip niya.